nyo yung ano yun, nagawa nyo yung virtual machine nyo, 30 minutes na po sa forensic. So this is a shotgun approach of teaching. So, ang gagawin natin mamaya, orientation muna to, is makikita nyo kung paano lumapag ang virus or malware sa computer nyo. Madodok, example, ako yung pinaka-original na virus, right? In-execute ako ni sir. May mga kapatid akong lalapag din, right? Makuha nyo lang yung isa sa mga file ko, i-upload mo sa Virus Total, kilala mo na kung sino. Gets? So, ganun yun. Ganun ang laro niyan. I will teach you particularly kung saan siya hahanapin. Okay? So, orientation tong na malware hunting. Hindi to tinuturo ng ang tumuturo lang nito is mga antivirus company. At hindi na tinuturo sa labas para may negosyo sila. Gets? Alright, so, kung mga developers care, pwede kayong gumawa ng automation tool nito. Okay? So, balik tayo sa yung GitHub ko. So, later on, pag ready na kayo, eto. Malware samples pa lang to, right? So, ang papakawalan natin mamaya is primarily wag ransomware dahil talo kayo nito. Build, ayan na. Tingnan nyo ha, guys, so 4 years ago. Right? Bakit si Virus Total? 20 hours ago lang. You get my point? Ibig sabihin, hindi niya detected talaga. This is one of the, ito, actually, hindi yan 4 years ago. Make it, anong 2020 na ngayon, right? Make it 11 years ago. Iiyak ka nito pag ikaw nag-handle nito. Dahil ang ginagawa ni Birot is this, pag pumasok yan sa network mo, i-infect niya lahat ng files. Tapos, pag in-attempt ni, example, anong antivirus dito? Defender. O sabihin natin si Defender nag-attempt, mag-clean. Sisira ito. Ang purpose ni Birot is to disrupt your operation. So, pag in-attempt ni Defender, Windows Defender, na linisin si file mo, si MS Office mo, si Windows mo, ikukurap niya si file. So, literally, disruptor siya. Ang target nitong Birot na to, kung ano, industrial, corporate, ito yung pinakaunang first version ng ransomware. Pero hindi sila humingi ng ransom. Talagang naninira lang siya. Naninira siya pag cleaning up mo siya. Pero pag pinabayaan mo lang siya, ang gagawin niya pag pinabayaan mo siya sa network niya is, yung network mo, magko-congest. So, sobrang traffic. Di ba ang virus, pag nalapitan ka, mag-i-infect. Then i-infect, it will jump up until wala na naubos ng na-infect lahat, right? So, it means it generate a lot of traffic. Ang kaparehong behavior ni virus, ito, virus to, is worm. Asan dito si worm? SD4 is a worm. Okay? So, ito naman. Let's try pa isa. Madali lang to guys. Shop na yung itinuturo na ini-scam yung mga estudyante ng all, ang training nito pala would cost you around 50,000. Pero tinuturo ng 5 araw chap-chap para bill mo na 10,000 a day, right? Pero i-deliver natin na ngayon for 3 hours lang. Okay? So, pili tayo ng isa. So, new Trojan. Ito. I-download natin to. Tingnan natin kung si Virus Total pumalya pa sa atin ulit. Okay. Nabuksan natin. Oh, na-block siya, oh. Tingnan nyo. Okay? So, pili tayo ng iba. Dahil nagpa-block. Ako naman ang InfoSec sa opisina, kaya walang problema. Tingnan natin. Pag zip na block, hindi tayo magda-download na ng zip. Magsi-7 zip lang tayo. Okay, na-block ulit. So, abort tayo sa mga zip. Hanapin natin yung mga 7 zip. Okay, there you go. Pag 7 zip, hindi nila babasa. Tingnan natin kung nababasa to. So, kahit isang computer lang, i-demoan ko kayo para makita nyo.
Alright, tumagos. 7-zip. Para mag-deliver kung gagawa kayo ng malware na, uy, buksan mo to, picture to ni Eva. Nahawak ang titi ni Adan. Okay? I-7-zip mo, tapos i-separate mo. For your purposes, ito yung password. 7-zip, hindi nababasa. Pag zip, nababasa siya kahit password. Alright. So, let's download. Ano to? Anong dinownload ko? Trojan, right? Okay, Trojan generic. So, buksan natin si Trojan generic ulit. Ilabas ko muna. Sorry. My bad. So, ilabas muna natin dahil kung hindi, may infect si system. Okay, captures. Alright. So, next one. Alright. So, alisin ko muna to. So, remember, anong gagawin mo pag nagbubukas ng infected file? Always extract but never click. So, rename parate, okay? So, extract here. Okay? Infected. Tingnan natin. Makapi, walang silbi. Right? Now, rename always. Kahit pag na-rename. By the way, guys, pag antivirus mo matino, touch move. Pag ginalaw mo siya, rename, minove mo sa isang folder, ibig sabihin may action, nadidetect yan ng antivirus. So, ibig sabihin, in this case, hindi na nadidetect ni antivirus. Bulok talaga si Makapi. Okay? So, now, ilapag naman natin, same as before. So, ang gagamitin natin mamaya is Trojan lang, hindi virus ha. Para kung sakaling ma-aksidente kayo, ano yan, hindi naman kumalat. Okay? Ayan. Now, how many years? How many years? (2017), right? Tingnan niyo sa virus total. 24 days ago. So, ang ugali ni antivirus company is pag luma na inaalis siya sa database niya. Get you? Kaya walang silbi na ngayon ng antivirus. Sorry? Oo, pero example na lang. Imagine, sabihin natin, since 2008, may signature ka, right? Ilinis na mo lahat. Ibig sabihin, andito mo sa database man, laki, right? So, this one was 2017, right? In-upload ko. So, sa antivirus company, it was just present to them and known 24 days ago. Pero originally, it was from 2017. So, meaning, you have something to use. Remember, Makapi yan, ha? And alam niyo man kung saan akong company nagtatrabaho, so updated yan, right? Ako pa head ng SOC, ha? So, ibig sabihin, imagine the damage you can use if you can deliver a virus malware to your opposition. Kahit luma. Ang tawag namin, ito kasi ang tinatawag namin yan is, linilinis nila yung database nila. Pag nilinis yung database nila, yung virus na potent noong 2009, mas deadly ngayon. Iniisip kasi ng antivirus, wala nang gagamit pa nung luma. Pero example na lang, may kalabang kayo, pakawalan mo yung lumang malware sa infra nila. Kaob yan. Especially, ito. Ano na to? Virus naman to? Oh, virus flash siya? Oh, birot din siya. Okay? Ito, this is the worst kind. Bakit? This is a mixture of Trojan and a virus. So, ito ang Trojan, narinig na yung word na Trojan. So, Trojan horse, right? So, papasok siya as something else. This kind of malware is the one of the, ang tawag namin ito is blended threat. So, yung Trojan saka virus, nasa isang lugar. So, pag nakapasok si Trojan, nakapasok na siya. Ang maglalateral movement, si virus. Upos ang file mo. At tingnan nyo. Ano sabi ko? Mga generic, right? 2017 detected na siya. Pero bakit 24 days ago? Ibig sabihin, pwede nyo i-weaponize yung dating malware. Sino mga kalaban nyo, mamili na kayo. Hanap kayo ng mga malware na edad 2009. Yung mga kapanahonan kung 2008, 2009, doon ako umiiyak. Dahil yung malware na yun pinaka-potent.
Tapos, nag-subside sa mga 2011. So, don't get malware na mga after 2012. 2011 to 2009, kunin nyo yun. Dahil iiyak talaga kung sino man ang, nagpapabagsak yun ng network. Okay? Yung mga kapanahonan na yun. So, this is a PE virus, a virus infector, and a Trojan all together. Gets? So, ganyan exercises nyo. So, bubuksan nyo yun mamaya sa computer nyo. Okay? Alright. Pwede mo kahit dito sheet or parang process sheet na step by step na gagawin. Yes, yes. Oh, di, ituturo ko na sa kanila step by step. Oh, di na ako magpa-process. Ikukuha ko na sa inyo. This is the first step. Ayan. Okay? So, dahil ang kuha natin ngayon is reverse manner. Okay? Dahil, one, the regular classes will give you a PM. Then, you will run a tool. You will first identify. Identify mo using antivirus. Pag hindi na kita ng antivirus, kaya nga ang exam mo usually, and the regular, hindi kayo, yung regular student would take 6 hours to take the exam. Dahil makikipagpatentero siya sa malware na hindi niya alam kung ano ang nasa loob ng computer. So talagang training to ng incident expander. Hindi to training na matching type, fill in the blanks. What is a malware? Hindi ako ganun magpa-exam. Actual. Okay? So, the point is this. Ang approach nyo is, tuturuan ko kayo how to identify first a malware, which is we're doing right now. Next one is, deploying a malware later on, tapos with additional tool. Okay? Makikita nyo kung paano mag-infect si malware sa loob ng computer. In a sense, yun na yung forensic nyo. Dahil makuha mo lang part niya. Example, ako virus, right? Ako lumapag dito, in-infect ko siya. Pagkatapos niya, in-infect niya doon. Makuha mo lang isa sa amin sa chain na yon. Dalhin mo sa test computer mo, i-simulate mo doon sa simulation lab na gagawin natin. Tapos sa usapan, makukuha mo na kung sino siya. Okay? So, okay na ba mga Windows 7 na kayo? Hindi pa. Sige na, Windows 7. Oh, Windows 7 na. Okay, give me a moment. Hanapin ko lang yung... tatanong ko lang sa tao ko nakalimutan ko yung application ko. Dami kong email. Pasensya guys magtatanong ako, may application akong ginagamit. Sometimes nakakalimutan ko rin yung mga gamit ko. Oh, Hill, did. Look at my email. 1, 2. Ito, kilala nyo to. Ay, mali. 3. Ayala Group of Companies. Yan nga, ready na kayo. Dahil ikukuha kayo, i-recommend ko kayo. Yaman mo na. Huwag mo yung Ayala. Oo. Na-corner ko na, dude. Oo. Parado ka naman dyan. Kaya nga Kaya nga, ipapasok ko kayo. Within this year, up until next year, buong 7th floor ng building namin, dahil sabi ko, hindi kami pwede sa Globe. Dahil pag sa Globe kami, undermine yung trabaho namin. So, pumili kami sa isa sa mga Ayala Group of Companies na ilalagay namin yung SOC. Buong 7th floor, akin. So, magbibisita kayo doon, upo kayo. Sabihin, mag-t-shirt lang kayo, mag-short, sabihin ko lang, shirt yan, upo dito. Okay? Basta, makipag-usap kayo, but never say what you're sabi. Shirt yan, incident handler, ginagawa namin yan. Okay? But they never know what I am and who you are. Okay? I-issue ko kayo ng ID kung gusto nyo. Dude, magkano po palaman sa ID? Bibigyan ko lahat ng ID para pag pumasok, i-diretso na lang kayo. PGC na ID? Ha? PGC na ID or... Hindi, cert ID. I-issue ko kayo lang. Ayan. So, ang gagawin ko, tanungin ko lang yung mga tao ko dahil nakalimutan ko yung application na saan ba akong email? Mali. Nasa kabila. Tama. Dude, what
what's the tool I gave you for, okay, pop quiz. Ganito mga empleyado ko. Yan ko lang, nakalimutan ko. Okay. So, ready na kayo? Kaya yung isa dito, magdi-demo ka, actual ka. Okay? Okay, so, ang capital mo lang is isang VMware o isang VBox. May Windows 7 installed right. Pag nakakuha ka ng malware, idadrop mo lang sa loob na VirtualBox. I-execute mo. So, ikaw na dun. Ready ka na? So, mag-i-install ka ng install right. Okay? Dahil wala kang VBox, dapat mo. By the way, one other thing. Ito pala. May VBox ka na. May Windows 7 ka. Yes, sir. Okay, so kailangan mong mapunta dito. Okay, so ito yung link. Dahil lang ha. I-try nyo na. Isulat nyo na. Okay, give me a moment. Isulat nyo na to para may reference kayo on the malware. Later on, dadagdagan ko yun ng mga listahan ng mga malware lang. Ngayon kasi, impronto lang tayo. Alright? Ayan. Yan ang location ng kung saan nyo makakuha yung mga malware. Okay? So, literally man, ito ha, yung ransomware, pwede nyo i-weaponize yan. Naalala nyo yung ginawa sa Ukraine ng Russia? Na walang, ano yun, may email pero dead end yung email, no pet niya. So, one way siya, talagang panira siya. Pwede nyo gawin yan sa opposition. So, depends na lang kung ano delivery system. Yes, sir. So, remember kung ano ang damage. Imagine na lang, Des, ito, yung mga best friend nyo, right? Kuha ka ng ransomware dito. Since ang mga ransomware, hindi basta-basta nade-detect. Paano mo i-deliver ang ransomware? Ilagay nyo sa picture file. Ilagay mo as extension mo at JPEG. Pag binuksan niya, execute niya. Okay? So, dude, ready na? Na-save mo na? Yes, sir. Nakapit mo, sir. Nakuha mo na yung URL, right? Ito tong URL na to. Yes, sir. Mag-demo ka live, ha? Ganito ang ano yan? Ay, nabibigla kayo sa methodology ko. Ganun, ha? Dude, sanay naman kayo dyan eh. Oo. Yung mga bago, sorry ha, ganyan ang methodology namin. So, in a matter of 2 hours, matututunan nyo kung paano mag-forensic na hindi sinasabi sa inyo yung antivirus company. Okay? Ganun lang siya kasimple. Anong forensic na kung ano-anong tool? Wala ganun. Napaka-basic ng malware. Pag nakakuha ka ng sample, ganun lang siya kadali. So, ready na? Sir, may problema na yung VMware ko, sir. Yung VBox ko. Ayaw magbukas? Hindi tumagos yung internet, sir. Ano? Ayaw makatagos yung internet. Ayaw mo tagos. Ikuan mo. Ilagay mo sa network sa settings niya. Ilagay mo sa NAT. Wag bridge, NAT. Inat mo. Dude. Wala nang yung stand. Saan yung mga may stand dyan dati? Wala nang yung stand. Hindi na. Ganun ko. Okay lang yan, sir. So, within, what you call it? So, nagsimula tayo na orientation konti sa malware. So, ito para hindi kayo ma-confuse. Pag narinig nyo na virus, so,
nangahawa yan, literal. Right? Ang Trojan, pumapasok, pero may mga kasabay yan. Okay? Ang worm, gumagawa ng kopya ng sarili niya. Yan lang, pinaka-basic. Every other malware is galing sa tatlo na yan. Pag nakarinig kayo ng hybrid na malware, ibig sabihin pinaghalo mo yung tatlo. Yun ang nakakatakot. Okay? Pag hybrid malware, isa yan, ayan ang mga gamit ng nation state, APT. Dahil paglapag niya, worm siya, right? So magkakalat siya. Pagkakalat niya, i-infect niya lahat. All in one, ika nga. Malware mo. Lapagan mo si, ano yun, mga best friend nyo. Uy, wala sa inyong nahuli, right? Nag-work ang nut. O, ready na ika? So, iyan ko lang sir. Ikaw na. Tuturuan kita live. Pwede ka naman live eh. Live! Learning by doing, man. Wala na, meron siya. So, Hindi. Computer mo na. Ikaw na mag-present. May problem sir. Ano? Opportunity ng TESDA para mag-train kayo. sabi naman sa akin, pero hindi ko alam na ngayon pala. Okay. Okay. Sige, game. Una, i-download mo yung malware. Pili ka nung Trojan. Yung 7-set. Para birot, ha. Okay, manood kayo guys, ha. Ganito ang pinaka-malaling forensic ng malware. Paano may gagawin sa yan? Paano magiging ano siya? Yung 7th generation na zip file. Sorry, sir? Oh. Yung mga 7th generation yun, ano, meron tawag sa extension yung 7Z. Ito. Pag one letter extension, ibig sabihin A to Z, ibig sabihin yan, yun yung pinakapunang batch. Pag 3 to 4 letters na, ibig sabihin, multiple iteration na yan, advanced na yan. So, example, yung A, mga A na discover yan mga 2008, 2009. Pag naka-encounter ka na ng, example, virus, abcd, matakot ka. Dahil, nakuha niyan, 2017, 2014 na yan. Oo. So, ibig sabihin, yung pinakauna, fresh pa, mahina pa. Yung ngayon, well-defined na siya. Oo, upgrading na siya, bro. Hindi pasok sa PM. Sa labas ka. Sa labas siya. Sige. Sige lang. Tapos, ang next mo i-install is install right. Okay? So, tuturuan kayo para mag-forensic na kahit NBI, tinuruan ko nito dati. Hindi tumatatak sa ulo. Bakit? Ang gusto nila gumamit ng tool. Ano tawag nun? Yung tool na mamahalin, yung isaksak natin ng hard drive. Nakalimutan ko yung tool, forensic tool nila eh. Forensic tool na Kaya problema, hindi nakaka-detect yun ng malware. Kailangan sir, parang demo lang naman. Ayun, bukas. Trojan, sige. I-skip lang sir. Enter. Ito pinakalaon mo na. Yung license. Oh, wala nang internet? O meron ka? Kung po meron may ginagawa pa kayo ng bago yung pinaka-installation sa inyo. Okay. Ano nangyari? Wala internet? O meron internet? Google mo nga. Google. Kung meron naman. Sige. Hindi mo papasok yung page, ibig sabihin hindi nababasa. Okay, mag-download ka ng Chrome. Wait. Ibang browser, maliban sa Chrome. Yung pinakamagana, anong browser ka na naman? Firefox. Okay, Firefox. Or Torx. basta magaan. Mas magaan, ha? Baidu, sir. Sige, okay lang yan. Dahil na-detect yung activity ko. Sino nagko-crawl sa inyo? Yan, gumagawa yan. Ako. Pag may script kayong tumatakbo sa internet nyo. Para ma-overcome nyo yun, yung ano yun, are you a robot or not? Pumili kayo ng Google API. $10 na? Ano tayo ako mag-isa?
Hmm? Madali na. Ano ang ibig sabihin pag ganun, sir? Na ano? Dahil ito, pag lumalabas yan, ibig sabihin, may kapanda kayo ng script dito sa Infranero na similar to machine. Gawain ko yun. Kaya alam ko siya. Pero yun, nagpa-plug yan every now and then hanggang iba-block kayo ni Google. So para ma-overcome yan, bumili kayo ng Google API para hindi kayo napipilter na or gumamit kayo ng ibang browser. So may nagpa-plug dito over the net? Nagpa-plug kayo na parang kung kayo, bot. Parang automation. Madali nyo ba? Oo. Wala, nakaplug lagi. Nagpa-plug lang. Sir, subukan ko na sir. Kung Firefox ayaw sir. Ano problema ng computer mo? Firefox. Tapos ginamit ko doon sa bahay. Firefox download. Yan ang make-sure nyo. Pagkatapos yan, okay na kayo. So, pagdating nyo ng test magdala na kayo nito, your computer. Tapos, ikukulang ko na lang na this is a set of malware that you guys will test. So, alright. So, yan muna. I-download mo yung malware. Hindi mo makuha doon. By the way, tinag mo na siya sa browser, di ba? Sa, ano yan, sa Internet Explorer kanina, right? Punta ko sa Oh. Internet Explorer. Punta na sa Internet Explorer, kunin mo lang yung history mo. Yan. O, yun, no? Tapos close mo na yan. Bulok Internet Explorer. Kahit minahal ko siya. Yan, game. So, malware muna. The first thing you have to do, whoa. Seryoso. Okay, GitHub malware sample. I-type mo na lang. GitHub malware sample. Sa taas. GitHub malware samples. Download. Enter. O, yan, o. Ay, no. Patay ng oras niyan. Kaya kailangan yung API talaga. Yan. O, yan. So, yan. Okay. So, pili ka ng isa. While ang pipiliin mo dyan is yung Trojan Generic, number 5. Trojan Generic. Now, okay, there. Open that one. Then, ang pipiliin mo is yung SMB 7.6 sa baba. Ang pinakaunang SMB. Download mo yan. Tapos, magda-download ka na. While you're i-download mo to sa desktop. Click mo. Download. Now, the next one you would have is, save mo. Yeah. Ang sino mo i-download, completed na. So, sino mo i-download now, another tab. Ito mo close. Another tab. Open ka na bagong tab. Okay. Download 7.6. Download 7.6. 7, sir. 7G. There you go. Enter. Alright, next one. Next tab. Multitasking tayo. Sige, download mo na yan. Sige. Bilis ng internet niya. Okay, yung EXE, 64-bit. Ito. Alright. Download that. Next one is install right. Ito yung pinaka-importante. Ito yung key for all the forensic. Okay? Install right. Now, this applies to all malware kahit gaano ka-advanced yung malware. Basta tumatakbo siya ng Windows. Okay? So, install right. R-I-T-E. Alisin mo yung G-H. Tapos pag-isahin mo lang. Install right, download. Okay. Alright. Sige, download mo na yan. Dahil pag nagkamali ka, may malware din yung sa loob. Sige. Download mo. Di ba, palitan lang ng file, right? Okay, yan ang ginagamit namin pag nagma-malware analysis kami. Pero it depends on your style of malware analysis, okay? Marami kang tool, pero ay tuturo ko sa inyo yung style ko ng malware analysis. Sige, download mo. So, marathon tayo ng malware. Mga guys, 50,000, makukuha nyo ng 3 hours. Tatagapin nyo ng teacher. Let's go with, what is malware? Oh, this is kind of malware. Mga teacher yan. Okay, na-download mo na lahat? Okay, the first one you need to install is 7-zip. Okay?
ipapaliwanag ko sa inyo yung value ng install right. Kahit luma na yan, deadly yan. Sige. Open it. Now, install it. Install right. Nasaan na install right? Yun, sige. Run. Okay, so i-close down mo na to. I-close down mo lahat ng browser. O, yung phone mo, allow mo. Yes. Yes, please. Tapos, i-close down lahat mo ng browser. Dahil ito, pag nag-install ka ng install right, lahat ng application na umaandar, itatag niya. Okay? So, para siyang ganito. So, pag pinaandar mo ng install right, nanonood na siya ng computer mo. So, dapat, walang ibang umaandar maliban dun sa i-analyze mo. Gets? Dahil pag binuksan mo ng browser, magiging maingay yan. Maano yan, kasabog yung analysis mo. Okay? So, okay, yes. Just click on next. Alright? Luma, pero, ano yan, effective yan. So, thanks, yes. Alright. Pati yung, ano yan, yung sticky nyo, close mo, dahil dumaandar yan eh. Tapos, iangat mo nga tong arrow na to, ano yan, ang tawag na to, dash man, okay, wala. So, pag nagpupuan kayo, pag nag-analyze kayo, dapat walang update, walang download, walang browser na bukas. Okay? Pero kailangan nyo bukas sa internet para mag-register kung saan siya pupunta. Okay? Later on, ibang topic na yan. Pero di sa example naman sa Friday, walang network analysis. Malware lang talaga. Nag-Wireshark na kayo. Wireshark. So, ang gagawin mo dito, ilabas mo yung Wireshark, ipamonitor mo ito sa Wireshark. Makikita mo kung saan pupunta sa mga okay? Hindi ko pinagyan ko kayo dati ng Wireshark. Tsaka, install, right? Kailangan ng network miner. Sa loob ng kalis. Ha? Sa loob ng kalis ang Wireshark. Oo. So, ilalabas mo yung Wireshark dahil pag ilipasok mo dito, mabigat na siya. Right? Tsaka dudumi yung data mo. Okay, done. Alright. Ano yan? Naka-install na? Or dinownload mo pa lang? Okay. Install na. Pinabi mo nga na. Extract. Alright. Ano nangyari? Yan. Okay. Close mo yung browser sa likod. Alright. Ayun mo. Halatang luma, di ba? Yung ano, halatang luma, di ba? Yung feel mo. Install sir. Sige, next thing na. Tapos, pag nagmamalware analysis kayo, huwag sa bagong Windows. Sa luma kayo. Okay? Dahil sa luma, ay pag umandar sa luma, ibig sabihin, aandar sa Linux, aandar sa kung ano man OS. Okay, next. Difficult, yes? Yes, go. Yes, yes. Okay, now. Ito na. So, install right, madaling i-install. So, ito ang pagkakaiba ng install right. Okay, finish. Alright. Okay na. Launch failed. Okay, yes. Alright, now. Let's set up install right now. So, open install right. Wait. Bago install right, ilabas mo na muna si malware mo dito sa desktop. Dapat si file, ilabas mo na. Asan na si malware mo? Alright, now, si 7zip, i-right-click mo na. Right-click mo na 7zip. Ito. Yan, i-right-click mo na. 7zip. Ito. 7zip. Now, open archive. Open archive. Now, ilabas mo, i-drag mo, palabas. Yan, okay. Infected. May password ako eh. Alright, nasa labas na. So, close mo na to para hindi ka na magbukas mo ng unang application. Close mo lahat. Alright, now install right. One other thing. Gawin mo siyang exe, right? Okay? Tapos alisin, rename mo siya exe. Exe. Okay, enter. Yan. Game. Ready na. Okay, so now, install right. Open mo. Tapos i-set up na natin yung mag-monitor niya. Yung application mo, yung program na. Yung program. Program. All programs. Nasanay na kayo sa ano? Sa Windows 10, ano?
Install right. Install right. Yan. Okay. So, here is how to set up your environment for install right. Freeware pa siya. Okay, would you like? No? Okay. Ang gagawin natin is to create a snapshot. Ibig sabihin, malinis siya. Okay? So, create a snapshot now. Good. Go on. Click mo. Yan. Click mo. Okay, so ika-capture na yung lahat ngayon tungkol about the computer. Okay? Everything that is running will be registered. Kaya dapat flat siya. Okay? So, tingnan mo ha. I-register niya lahat ng directory, hive, folders, and everything. So, pag si malware naglapag ng kahit anong file, makikita niyo. Okay? So, this is what you do for forensic. Hindi na yung bullshit na, oh, let's open the file and let's look at it. Bullshit yun din. Okay? So, any application you want. Limit, wala ka rin. Imahinasyon lang ang limitasyon nyo kung saan nyo gagamitin. Tapos, ito. Pwede itong gamitin nyo pag, example, isang application itong ginamit namin is pag nag-maintain kami ng integrity ng file. So, ito, liquid, di ba? So, ipaparallel mo lang. Putang na sino nag-gumalaw nito? Ayan, tapos na usapan. Tapos, hindi siya tumatakbo sa background, right? Naka-hide yan. So, hide yan. Kaya, pwede mong i-trigger lang siya. So, walang takas yung kung sino man mag-alter ng any file on that computer. That means malware itself. Meron pa ako nito, pero way advanced na siya. Tapos, mabigat lang yan. Okay. Alright. So, ready na ha? Diyan mo lang yan. Dahil ang sunod mong i-click, wag mo na, perform analysis. So now, run the malware. Wag mo na. Run the malware. Run the malware. Double click. Run as administrator. Okay. Run as administrator. Yes, please. Ano yan? Com. Sige, com. Rename mo to com. Ano din? File directory ka na? Sige lang. Compatible 32-bit. Contact the software publisher. Okay. Sige. Now, ito na ha. I-write, punta ka sa 7-zip. Ito titingnan natin kung paano mag-act. Paano siya mag-capture. Okay? So, buksan mong 7-zip. Tingnan mo lahat ng bagay. Ang time is 9:33 AM. Okay? Sige. Buksan mo ulit 7-zip. Hindi. Yung 7-zip na SMB. Yung 7-zip na SMB. Sorry. Yung buksan mo 7-zip. There you go. 7-zip file manager. Okay? 934. Okay, now, i-drag and drop mo yung 7-zip na yan. Dito sa baba. Yung sa baba. Okay, double click mo. Now, i-drag and drop mo. Papalitan mo siya as TMP. Sige. Infected. So, 934. 933 yung operations, right? Makakita nyo yan. Okay, now. Okay, so TMP na siya. Okay, execute. Open. Okay, so yes, go on. Anong kinol? Nag-call siya, right? Now, close down. Sige. Rename mo siya as, say, I want it to be renamed as, ano pang file system pwede yung gamitin? .com? Okay, .com. Sige, gaya mo .com. Okay, double click. Execute. Okay. So now, alright, hold it back. Okay, now, dude, balik ka dun sa install right. Perform. 9:33 tayo nagsimula, right? Okay. 56 files deleted, 90 files added. Dami. Yun lang in-execute mo, right? Binuksan. Ano? Pag-snapshot siya ng lahat ng bagay. Folder, files, kahit anong may notify mo. Tapos, okay. Put something, test. Test. Okay? You can okay?
Alright, now, review installation. Tama ba yung click ko? Okay, tama siya. Okay, now, expand. Expand. Expand now. Okay. Now, within the time frame na binuksan natin yung computer, okay? Ibinuksan niya, anong binuksan lang niya? 7-zip. Pero bakit ang daming 95 file added, right? Now, expand the plus sign of test. Expand the plus sign of test. Sa baba, may test. Expand mo. All files. All files. Now, sorted siya. Added files, deleted files, modified files. Let's start with added files. I-click mo yung added files. Ayan yung mga added files niya. Sige, so, scroll down. Scroll down. Sige lang. Alright. Yun lang ang kailangan niya sa desktop niya. Okay? May time frame and everything. Lahat ng ginalaw. Okay. Files deleted. Files deleted, guys. The files deleted. Scroll down. Sorry. Expand mo. Expand mo yung C. Yan. Expand mo yung C. May mga code pa siya. Whatever the files was deleted later on. So, akala niyo yung malware, hindi umaandar, right? Pero nag-delete siya. Gets? Now, next one. Modified files. I-click mo lang yung modified files. Click mo lang yung modified files. Ayan. Yan yung modified files. So, see how powerful it is? Old software. Here mo to go. Okay? So, that is how it is. So now, let's try again another sample. Malware naman. Iba naman ang malware. Ibang malware naman. Sige. Close mo, close mo. Try tayo ng iba. Okay, sige. Kaya pala umaandar yung kuwan mo, mga browser. Okay, sige. Alright, call mo yung Mozilla. Call mo yung Mozilla. Okay, same yung GitHub. Yung GitHub kanina. GitHub. Yun, kunin mo yung GitHub. Yan, kuha ka ng kuha ka ng gumawa malware. Ilagay mo lang sa malware samples dito sa taas. Ito. Yan. Kuha tayo ng bagong malware samples. Tapos, pili tayo ng, okay, Bitcoin miners. Bitcoin miners. Okay, possibly lucky. Okay, so download mo, please. Okay, yan ang kagandahan na wala kang malware, antivirus computer mo dahil pwede kang mag-simulate. Okay, save. Alright, now, uulitin natin yung process, ha? Pero ngayon, kuklose mo na lahat ng browser, ha? Na-block. Para hindi manugo. Ano yan? Alright, so detected as a malware. Okay, how about this one? Alright. Open. Yun. Bin file. So, sige, i-drag and drop mo na sa desktop. No, i-drag and drop mo na. I-drag and drop mo sa desktop. Okay. Ano yan? May antivirus ka ba? Click mo nga ito. Okay, so, right-click mo nga yung bin file. Right-click. Sorry, open ka ng 7-zip. Open ka ng 7-zip. Tapos, i-drop mo yung bin file na yan. I-move mo to. I-move mo to. Tapos, i-drop mo yung bin file. I-drop mo dito. Yan. I-drop mo dito. Wala lang. Alright, so, another sample. Balik ka. Ibang sample dito. Alright. Balik ka. Taas. Sige lang. Pili tayo. Okay, downloader. Downloader. Tapos, SMTP. Yung pinakauna nga kung mada-download natin. Bakit may antivirus? Sige, download. Yeah. Okay, so open. Bin file ulit. Okay, so can we disable antivirus or something? Sige. Ilagay mo nga yan. Sige. Yes. Try again. Okay. Corrupted siya. So, pick another one. 7-zip pare. 7-zip. Mga 7-zip, hindi sila kukorrupt. Balik ka dun sa browser. Pili ka ng malware na may 7-zip extension.
Pili ka. So, ransomware kung galit ka sa mundo. Ransomware. Para makita natin. Para makita mo kung paano gumalaw. Tapos, NotPetya. Nation state attack yan. NotPetya. No. Doon ka sa NotPetya. Ay, SIP siya. Dapat hindi SIP. Shit. Pwede bang tingnan natin yung settings ni, ni browser mo? Patayin lang natin si antivirus. Shit. Add-ons. Pakitingin nga ng add-ons. Add-ons. Extension, sir. Alin dito yung security mo? Wala security dito. Sa extension, sir. Station. Extension. Extension, sige. Wala rin eh. Baka sir sa Windows 7. Wait. Okay. So, Teams or plugins. Wala rin. Wait. Decryption module. Paki-alis na sa ito decryption module. Never activate. Okay. Tapos, sige. Try mo ulit. Dude, balik ka sa browser. Try mo ulit, mga somewhere. Okay na, i-download mo si NotPetya. Guys, NotPetya is made by Russia. Ganda niya. Tisay yan. Kung sa chick yan, malibog yan. Sige, sana hindi na mamula. Mula pa rin. Sige, download ulit. Lagyan natin ng paraan. Sige, download. Tapos, click mo nga to. Other. Firefox. Internet Explorer. Okay. Alright. So, wala rin. Wala ibang browser na walang ganyan. Wala ibang browser na walang security. Baidu, sir. Subukan na. Baidu. Sige, Baidu. Ano yung download mo? Petya. Okay. Iiyak tong computer mo na to. Sige. Close mo lahat ng browser, Explorer, and everything. Gagawa ka ng bagong snapshot. Create a new snapshot with install right. Install right. Wait. Kuha ka muna. Ibaba mo na muna si malware. Asan si malware? Download, sir. Alin siya si malware? Yung pangalawa. Okay, sige. Ibaba mo na. Tapos, i-rename mo na siya. I-close ba, sir, yung pati yung Baidu? I-rename mo na si exe. .exe. Lagi mo, 4.exe. 4.exe. Alright, sige. Alright. So now gagawa ka na ng snapshot. Go to install right, gawa ka yung snapshot. Hindi na tayo nakakanap ng matinong malware eh. Okay, no? Alright, create snapshot. There you go. So, favorably, mas maganda, lesser application. Uy, tumatakbo si Baidu. Ika-download si Baidu, madumi yan. Cancel mo. Cancel. Madumi yan. Yes. Okay, patayin mo si Baidu. Close it down. Tapos, lahat ng nasa system tray. Close mo yan. Close mo. Sa system tray, dun sa arrow pataas. Okay. Now, ibalik mo dito, buhayin mo na si... Okay. It's alright. So, dapat walang tumatakbo maliban sa basic. Okay, before you do that, close mo yung 7.6 sa likod. Close mo na yan. Alright. Create snapshot. So, this is every now and then what you do. So, better yung virtual box mo, ready na yung snapshot ng virtual box mo. Naghihintay na lang kaya pa every now and then, nag-report ka ng virtual box. Naka-ready na
magkukuha, nakamonitor na si Install Right. Okay? Alright, so now, execute. No. Yung malware, yung 4, yung puti, double click, or open, run, sige, whatever you want. Yes? Okay, bingo! No, Petya is in your computer. Sige, tingnan natin. Petya. Tingnan niya, ransomware. Walang prompt, walang error, nothing, right? Now, double click mo nga. Double click mo pa yung tabtayin mo. Para maganda. Tabtayin. Oh, yan na. No Petya is in your computer. Oh, ganda. Drop. Oh, ayan na. Alright. Okay. Restart your computer. Restart mo na. Bago niya i-encrypt yung kwan mo. Power off. Okay. Restart mo na. Bago niya i-encrypt yung buong kwan mo. Computer. Open. Okay. Open mo na. Kita mo kung gaano kabilis. Yan na. Alright. So, press any key. Sige na. Press any key. Okay. So now, what you gonna do? What are you gonna do? Alright. Ang solution yan is F8. F8 safe mode. Sino nakapunta na sa safe mode? Hindi pa. Safe mode. Old school kami na. Okay, F5, F8. So sige. Restart the computer. Start mo. F5, F8. Pupunta ka sa safe mode. Yes, sir. Okay, so run. Okay. Power on. F8, sir. F8. Alright, sige. Power on. Okay. Wala na, ang bilis. Wala na. Pag pinanaroon mo, F8 gagad. Okay, so, balik tayo. Let's do it again. Naunahan ka na ng ransomware. Sige, balik. Revert mo na dun. May revert ka na option? I-revert mo na. Ano yan? Cancel? No, hindi. May ano yan? Nasaan yung option mo ng, ay, VMware ka pala. Wala kang snapshot? Isang buo. Wala kang snapshot? Mag-clone sir. Dapat kinulong. Asan yung snapshot? Okay, right-click mo nga. Hindi. Right-click mo yung Windows 7. Right-click mo yung Windows 7. Power off mo. Tapos, file. Click on file. Wait up. Oh, okay. Sige. Cancel. Okay. Load. Okay. File. Wait up. Alright, so edit. Hanapin natin yung snapshot mo. Hindi ka nag-snapshot kahit kailan? Wala na. Nadali na. Bago. Ano yung isa ko sa background box? Yan. No, hindi ako sabihin. No, okay, sige din. Do the same thing. Yes, sir. Pag sira na yung computer mo, go to safe mode. Pwede mo pang air cover yan. Kahit anong papeles, pwede mo pang hugutin. Okay, let's start. Same procedure. Alam mo na yung procedure, right? Hindi ko nag-snapshot. Nag-snapshot ka na kanina sa labas. Lalaki ang computer. Lalaki ang phone mo. Wala pa Storage siyang snapshot. Wala pa siyang... Okay. Alright. Right? Mamaya na lang. Ay, naka-Windows 7. Kanina, professional. Hindi ko pwede dito. Ano yan? Ay! When iba pa lang Windows 7. Okay. May network ka na ba? Internet? Right? Hindi. Meron na. Or... I-browse mo nga. Loading pa, sir. Wala pa eh. Seryoso. Set up. Set up mo. Connect to network. Guys, connect to network. Connect to network. So, okay, ang dami kong link malware sample download. Okay, so ang daming malware, mamili kayo.
Okay? Dahil hindi lahat ng tao matitino sa GitHub, ang daming malware dyan. So, you can do the exercise by yourself. Pero tingnan natin. Tama ba? Sample? Ano yung keyword ko kanina? Download, right? Yes, sir. Iba na eh. Iba na. Ano yung keyword kanina? Sorry? Na. Andito ako. Yun. So, detestingin ko yung ransomware sa computer ko. Kung madi-detect siya. Yeah boy. Alright. Hindi naman pa computer ko. Company naman pa. Alright. Let's have fun. So, anong file yung nakuha mo kanina? Ransomware, tapos NotPetya, right? Yes, sir. So, let's try. Tingnan natin kung bakit ganun siya kabilis nag-execute. Ransomware, tapos Petya, right? Correct? Yes, sir. Petya. Tapos, okay. Tingnan natin kung magda-download Nasaan yung download? Download, baby. Yun. Ay, block siya. Asa. Discard. Sige, lipat tayo sa kabila. Download. Yes, save file. Yun, tumagos. So, nakita nyo na? Understand the part that not all will block everything. Okay? So, yan na yung ransomware. Tingnan natin sa virus total kung ano siya. Okay? Kung actual siya na Petya or something else. So, mabilis niya. So, downloads. Tingnan mo makapi yung gamit ko bulok. Right? So, ingat kayo sa mga, mga feeling antivirus na hindi naman antivirus, nakabenta lang. Alam nyo ba makapi kung magkano singil sa amin every year? That's almost 3,000. 1,200 pesos per computer. Tapos isang ransomware na ganito katanda, hindi na detect. Shit! That is why 9 days ago, ransomware na almost 3 years old. Shit. So, ibig sabihin, yung mga antivirus company, inalis na naman sa listahan nila. So, now, you can weaponize an old malware. So, ipadala mo na, magsawa ka, basta, ang payload nito dapat hindi siya i-download via browser. Dapat, preferably, ipasok mo siya sa email, tapos, look at my picture. And there's a password in my picture. Or, put it, rename mo as XLS, right? Ilagay mo as payroll 2020. Bubuksan ng tao yung password, yung zip file. So, nakapasok na siya. Ito-double click na Excel sheet. Paborito niya yan. Sila tatlo dyan sa payroll. Yeah, ayan yung weaponization nito. Okay? So, now, alam niyo na kung bakit, right? Trojan ransomware Petya, pero makapi. Tingnan natin yung makapi. Makapi bulok. Shit! Generic, ibig sabihin, behaves like. Seryoso, guys. Petya ransomware, ginawa mong generic detection. So, ibig sabihin, pag generic detection sa anti-malware, ibig sabihin, I can take you for granted. Ililista siya, but nothing will be done against you. So, ibig sabihin niya, wala na naman yung tinanggalan na naman nila yung kanyang tracing. Yung dating detection niya, wala na. So, tingnan nyo. Yung ibang mga generic na yung mga dating antivirus. So, dude, you can weaponize. Trend Micro. Ransom pa siya. So, Sophos, Trojan. Hindi siya ransomware, Trojan siya. So, Panda. Sino kilalang Panda antivirus?
Trojan. Independent. Kaspersky. Trojan ransom. Kompleto. As Casper's. Sino? Kaspersky. Ayan. Trojan, W32. Nag-open na isip na. Mga meron siyang ano. So, nagigets yun na kung bakit. Be careful when you're investing to Ito pag nagte-testing kayo ng vendor, ito te-testingan nyo. Ha? Ayan. Sonar, asan si Microsoft? Wala si Microsoft? Meron. One mic up maka. Nasa taas? Ayun. Okay, ransom pet yan. Pero, ang tanong dyan is, Makati. Bulok talaga. Tapos, ito hindi nagdidetect ha. Tingnan nyo sa baba. Ayan na, oh. Ayan na. Avas. Yung ano si Abbas. Ayan na. Symantec Mobile. Wala, ang dami. Abot pa naman si Baito. May icon siya, may antivirus naman siya. Plug-in. Si Abbas wala. Affected nga. Okay, yun na. So, depende yan kung paano kayo mag-weaponize ng old malware. Pero this one is for sure you can weaponize it. Dahil no prompts, pag nakapasok niya ma-overcome, pag nakapasok niya yung ransomware, ma-overcome niya si antivirus. Bakit? Dahil naglo-load siya before the antivirus. So, uunahan niya sa antivirus. Yung antivirus, mag-respond lang siya pag tinouch mo. Touch mo bang antivirus sa malware? Okay? So, ganun lang siya. Pero, in my computer, it is on my desktop. Oo. Tapos, ayan yung makapi ko, bulok ko. Shit, okay pa siya. Insulto. Yung defender mo. Oh. Wala, dinisable niya si Windows Defender ko eh. Abnormal. Oh. Dinisable niya para makaposisyon siya. Wala, disabled si Windows Defender. Ayan o. Alright, so now. So you can get malware whenever you want and wherever you want. So now, balik tayo dun sa Virus Total. Now, dito sa Virus Total, kung tinatamad na kayo mag-analysis sa VMware, ito na siya. Ayan na yung behavior niya. Ito na una, this may be a bunch of numbers for you guys, okay? But this is like, see this part? MD5, SHA-1. Okay, kung sobrang, paano ba yung sumpa? Ano ba yung sumpa? Control what? Plus sign, right? I think binaliktad ko yung plus sign ko. Yep. Yun, function na. Inalis ko. Okay. So, guys, when you're analyzing a malware, kailangan nyo lang isang sample. Pag nakuha nyo yung sample, itong part na to, itong 1, 2, 3, this is all that you need. This is a fingerprint of a file. Pag nakuha nyo na yan, yung SHA-1, MD5, or SHA-256, nakakuha kayo ng isa. Ang gagawin nyo lang sa Virus Total is simple. Example, nakuha ko isang part of a malware. Sabihin natin, hindi natin alam na ransomware siya. Igaganon ko lang siya. Kunin ko yung MD5. Sabihin natin, nakuha ko sa ibang lugar. So, ang gagamitin ko is, ganito lang siya. Ito pinakita ko na ito sa dati. Sa old batch, pinakita ko na ito. Pero for the new one, this is the new one to you guys. Alright, so, yan na siya. Automatic, ibabalik natin sa dati. Reset. Balik natin sa dati. Now, this is the best part. Ipo-point out niya sa'yo kung saan nakatira ang karamihan. So, kung paano yung delivery niya, everything. So, yung sample na in-upload natin, ayan na yung analysis niya. Kung saan siya unang nakita, ayan o. Ayan, expand ko lang. Hindi nag-expand eh. Mag-attribute yan. There you go. Now, I give you my beloved Russia, the author of NotPetya. First thing, Russia. Bakit? May timestamping yan. Kung kailan unang nakita, at saan, and everything. Now, kung i-attribute nyo pa, so ito ang best attribution nyo. Lahat ng connection niya, ilalabas niya. Ayan o.
lahat ng version ng isa lang, di ba? Isang MD5 lang binigay ko. Lahat ng known reference niya, ilalabas niya na galing sa Russia. Or galing sa IP na yan. Gets? Anong block yan? Virus total lang siya, pero dapat mag-register kayo. Lipo yan, sir. Okay? Lipo siya. Huwag niyo ilalagay yung company niya, yung government. Kaya pala di ko nabigyan. Ha? Kaya pala di ko nabigyan. Oo. Hindi nakatago siya. Pero, ano yan, nasa gilid lang yun, yung space. Ulitin natin. Maganda yung Hello, program Mr. Sir. Oo. Maganda to dahil sa attribution. Ito, pag IP, sa threat intelligence, gamit ko rin to. Depende, sabi nga niyan is, it's how you use the tool. So, ang daming gamit, pero style mo kung paano mo siya Yung gamitin. API, sir. Ha? Yung API niya, sir. Meron din API. Meron nga, sir. Nakatago asa na ito. Down there. API. Ayan. Ito. Ayan. So, pwede kang gumawa ng application, maghapon lang maghahanap. Gamit to. Pero, ito ang catch part. Ito. Magagamit mo lang siya on threat-related matters. Pero on other Intel-based or whatnot, hindi mo siya magagamit. Pero pag may malware na nag-register sa IP nila, or say example, may denial or cyber attacks, makikita mo siya. Okay? So, ulitin natin para mag-get yung maayos. Okay, so, anong kailangan lang? Ang kailangan nyo lang is isang SHA-1. Which is, example, this. Okay. Palitan na natin ang example para di boring. Kuha ko ng bagong malware. Sa inyo yung mga listahan ko ng malware. Kailangan guys ha. Okay, kuha tayo ng isa. This is October. Anong ayaw na eh? Okay. Luma na siya. Pero okay na. Try natin. Okay. So, bagong set ng malware ha. Press start. So, ito yung documentation nyo. So, literally, copy-paste lang kayo. Okay? Uy, nag-ransomware. 8-second death. Oh. Alright. See? No item count. Pero, on other sources, lumabas. Uy, ano yung nangyari? Nagalaw. Nasa loob, parang isi-shell mo siya. Ito, every now and then, pwede kang mag-generate nito ng 2,000 copy na iba-iba yung MD5 sa SHA-1. So, hindi mo di-detect no antivirus. May pagbukas niya, send malware. Ang tawag noon is Packer technology. Advanced studies siya. Pero, I will recommend. O, so ito wala. Pero, this was detected few days ago. Ayan. So, ibig sabihin, walang nagre-research pa. Okay, meron pala. Ito. So, okay, you get a part of a malware, hindi o tama. This is a trick with incident response. Kolektahin nyo lahat ng file. Pagtsagaan nyo, i-drag and drop. Wala namang problema, drag and drop lang, right? So, pag nakabingo kayo ng isa, that's a start. There's no exact science in malware analysis. Okay? So, patience is the key. Minsan, ako nagta-troubleshooting ako, it takes around, 8 hours just to find one malware. Dahil hinihimay ko yung buong System 32 folder. Okay? So, later, tuturuan ko kayo kung paano maghimay. So, ayan o. So, this one is 18 minutes ago. So, tayo ang pinakaunang nag-submit. Okay? So, now, ayan yung SHA-1 niya. So, i-expand ko na. Tingnan natin kung saan bansa galing. Okay, no attribution. Yeah. Wala, bago pa siya. So, ibig sabihin, hindi pa nagre-research yung mga tao tungkol sa kanya. So, behavior niya, andyan na. Ito hindi mo na kailangan mag-simulation. Nasa labas na. Okay? So, kailangan mo lang talaga is yung copy of a malware, then i-drop mo. Tapos yun na mag-analyze. Tapos madali yung buhay mo. Okay? Hindi mo kailangan ng kung ano-anong virtud, o version, or whatever. Okay? So, practicalan lang. Okay? So, now, eto na. So, those with computer, follow me. Okay? Alright, ganito siya. So, first, pag naghahanap kayo ng malware, there is particular locations only. Okay? Na madali.
Okay, C, System 32. C, sa Windows to Windows System 32. Mga peking name and everything. So, ito pa. Ito yung mga command. Guys, type in your computer. Temp. Try nyo, temp. Temp is your temporary folder, right? Kilala nyo yung temp, right? So, karamihan ng malware nagtatago dyan. So, para mag-attribute kayo ng malware, pag naghahanap kayo, ito nakita nyo, always look for date modified. Ang unang tanong nyo sa kausap nyo is this: kailan naging weird yung computer mo? Then work 3 hours forward and 3 hours backward. Okay? So, always sort it like so. Tapos, pakasort nyo, hanapin nyo ng file types. Ayan. Ilalabas yan lahat. So, TMP, crash file, and everything. So, makakita kayo dito. Now, that's a temp folder. So, Windows plus R, tapos, ita-type nyo is temp. Next one, ang iba, Windows plus R, percentage, temp, percentage. Okay, iba to sa temp. Okay? Kanina yung temp, konti, di ba? Ito, marami to. Dahil ito yung mga, sabi nyo, may browser history niya ako, sir. Dinilit ko yung browser history ko. Asa ka. Dito lang kami mapunta para mag-forensic. Yung percentage, temp, percentage. Ito yung dinidelete nyo dapat. Dahil nakalagay dyan lahat ng cookies and everything. Okay? Hindi ka makakatago. Dahil nag-clear ka ng browser cache mo, kahit incognito kayo, labas dito yan. Okay? Ayan na. Ito yung mga dinownload na natin. Kita nyo? Nandito na lahat, di ba? So, those are the things that usually you find. The executable, so first, temp percentage, tapos, yan. Sir, excuse. Okay Yes, na po. go. Okay na po. Ha? Okay na po. Nakainstall. Okay na. O, so, pili ka ng malware. Nag-google ba ako? Nag-version pa. Madali na to. So, Windows R, ano pa? Pre-patch. Okay. Ito lang na tatlo na to. Solve na kayo. Yung pre-patch is this. Okay? Pre-patch. Yung pre-patch is forensic din to. Depends on how you use it. Yung pre-patch is anything that you executed, any application, any executable. May timestamp yan. Kailan ako nagbukas ng Adobe ko, yung 7-zip ko, binuksan ko kanina, 11:21. Get you? Everything that I'm looking at right now is used for forensic. In the same way, it is used to, where the malware usually hides. Okay? Ayan. Dahil bihirang tao na nagpo-forensic, ang mahilig niyang taguan kung saan yung evidence gathering kinukuha. Na hindi ka mag-iisip na andun yung malware. Okay? Ayan. So, yan. Tapos, I would like you to introduce ito. Hijack this. Okay? Huwag kayong matakot gumamit ng tool. Dahil, by the way, Hijack this was created by a friend of mine. Alam niyo na ito, Hijack this, di ba? O yung mga bago. Hindi pa. First time. Yung mga luma, alam na nila ito. Sir Milo, yung sa pre-patch ba, parang mga subdirectories, kung halimbawa ako is... File lang i-direct niya. Pero pag nakuha mo na yung file name, ulitin natin yung pre-patch. Pag nakuha mo na yung file name, alam mo na kung saan mo siya mahanap. Dahil ayan. Kung anong oras mo siya in-execute, andyan siya. So, ang pinaka-ano mo dyan is yung oras ko pero sa list. Yes. Okay. Tapos, pwede mo na i-attribute kung kaninong account. Okay. Dahil, ayan, example. Ayan, nag-7-zip ako, right? Makikita mo kung sino ako. So, lahat ng latest na activity, yan nilalabas niya? Yep. Kahit nasaan ko siya yung tatago na directory? Yep, lalabas siya. Okay. So, pag dinalaw mo yung computer, eto yun. Ba't nagpo-forensic? Ano yun? Instant response, ba't tayo nagpo-forensic? Okay, go on. But, for example, nag-clear siya ng tracks pati sa Ano, sorry? Pag nag-clear siya ng tracks, Ayan ang gawa ng administrator. Dapat yung administrator hindi inaalaw. Yun yung tatlong folder na huwag niyong iaalaw. Dahil pag natamper yun, sira yung lahat.
Okay? So, for malware as well, huwag nyo hayaan na regular user nakakapag-type doon. Or, hayaan nyo siya, pero hindi siya pwedeng mag-drop ng executable. Okay na lang, ito. Windows Server, proficient ka, right? Now, here's the catch part. If you use properly Windows, yung ginawa natin dating exercise doon, if you use the Windows GPO properly, you don't even need to buy antivirus. Right? Walang download, so same method, you can use it as an offensive manner. Pag kumpleto yung logging mo. Okay? Kasi system start now. Oh. Now, hijack this. Okay. Okay, hindi ako nagsisale, ha? Nagsasabi lang ako ng tool for mga baguhan. Okay. Para hindi na kayo nagmamano-mano sa registry, don't run. Ay, nagkikik. Okay. Asan na ba yan? Ayun ako, tumakbo. Kailang, ha? Sira mo sa web ba? Nung delete ko na. Oo, na-delete ko na, ha? Baka ma-execute ko, eh. Dahil nga, ayaw na umandar. Nasuper natin ako ng application, eh. Dahil lang, guys, ha? Dahil lang, nasuper natin ako ng apps. Tumatakbo. Close the apps. So, the course of exam that we will run comes Friday is a verbal in a pattern. Nasasabihin ko lang, this is the malware. Tell me what is inside this malware. And then you will do what your bidding is. Pwede kayo mag-VMware, pwede mag-virus total. But depends on yourself. Pahirapan nyo naman. Ayun, ipakita nyo naman sa test na nahihirapan kayo. Logo, ha? Huwag yung ano yan, ha? Yung, shit, alam ko na. Ipakita nyo naman, ha? Pinagpapawisan kayo. Paano to? Alright? Okay? Dahil the same manner, yan yung tuturo natin sa mga estudyante nyo. Pero, without the tools. Para matuto sila ng old school. Asan na ba yun? Muntik na yan. Kailangan, sorry guys. Ayaw magbukas. Run lang yata niya, sir. Nahiya. Yes, sir. Siya. Okay. Binablock ako niya yun. Kaya pala. Okay. Guys, this is hijack this. This is, sino ang pinanak dito after 1992? Okay. 1992. After 1992. This is, okay. This tool was created 1991. World star pa lang yun na. Oh, Windows 10 na, umaandar. Kaya ito, yung developer, kanina tinanong ko, sinong developer? Kaya tinanong ko kung nagde-develop kayo sa C. Why? I am using a Windows 10 system. And this is a C language application. Umaandar pa hanggang. Okay? Okay. So, this will show you everything that is listed in your computer. Okay. Instead na maghanap ka manually yung sinabi ko kanina, ililista niya na lahat yan. May listahan ka pa with logs. So, pag nagtanong ka, so, remember, you are incident responder. May kausap kang tao. Ma'am! Okay. So, ang 04, ang una niyong titignan. Ibig sabihin sa 04 is this. HK, current, ito yung registry, right? Everything here is registry. Ang 04, tingnan nyo yung computer nyo later on kung bakit mabagal yung computer nyo. Ibig sabihin, marami kayong nakakasya sa 04. Now, yan ang paboritong lagyan ng malware. Bakit? Pag open ng Windows, before anything else run, yan ang unang umaandar. Okay? So, tingnan nyo sa computer ko. Ano mga umaandar? May McAfee. Pag inalis ko ang McAfee, hindi na mag-auto-start ang McAfee. Correct? Program file KeePass. May OneDrive ako. May Sandbox. Sandbox ko. May Epic Games ako. So, binubutas ko yung games. Okay? Ayan, may binary siya. Squirrel Games. Okay? Snap Camera. Speech Recognition. Now, yan ang paboritong patay. Ito ha, yung 04. Alalahanin nyo ha. Yung 04 is yung pag binuksan mo yung computer mo, automatic mag-i-start siya. Okay? So, yan yung
Yan yung mga location ng malware. So, anything that is odd, mag-alangan kayo. Ito dito sa taas. Well, Lenovo ang computer ko, kaya expect mo may Lenovo. Pero pag may Lenovo siya na AOL online, manigas ka. Dahil computer ko Lenovo, tapos biglang may AOL o biglang US Packard. Ibig sabihin, may something wrong with your computer. Okay? So, we can go with this one pag nag-actual training na kayo. So, ayan. So, 04, mahabang 04. Tapos, 017. Okay. Pag 017 kinalikot nyo, eto guys ha. Pag 017 kinalikot nyo, this is Winstop, yung pang network mo. Pag yan kinalikot mo guys, pwede mong i-divert lahat ng binabrowse. For example, ikaw pupunta ka sa YouTube, right? Lahat ng binabrowse mo, ita-target mo na muna sa domain para makikita mo pang proxy. Ilagay mo dyan yung proxy mo, makikita mo lahat ng tao sa opisina kung anong binabrowse niya. Okay? So, pwede mong manu-manuhin yan. Ayan yung charge registry, yung pag dineploy mo sa GPO. Ilagay mo lang domain, whatever kung saan proxy mo. So, pag nag-browse silang lahat sila mag-register sa proxy mo. Kahit hindi mo in-enroll yung network nila. Basta i-target mo lang. Basta sa network lang kayo. So, ayan. Everyone here sa name. Matakot ka pag ito nakita mo. ALG, unknown. Yan ang mga trigger word. Walang brand, unknown, those kind of things. So, ang katapat lang niyan is simple. Google mo. Okay? So, ganito lang. Ito, tingnan nyo ha. So, testing tayo. Sir, ano tong cameras na? Okay? So, kunin mo yung folder o kaya yung folder mismo. Dahil tuturo naman niya kung saan nakalagay yung file. I-google mo. Mali. Ba't ako nagda-download? Kaya lang ha? Shit, nagda-download nga ako. Wait up. Ba't ako nagda-download ng Drive E? Alright, give me a moment guys. Dinownload ko po yung, ano yun ha? Yung buong drive, yung buong file. Alright. Yun. So, goes to show, stop camera. Whoa, what happened? Okay, sorry. Nag-aaway? Alright, so it goes to show, stop camera. So, madali lang naman i-reference kung sino siya. So, hijack this is one of the tools that you will use for incident response. So, ayan. So now, the golden rule here is this. Pag sinabing we have an infection in one network, okay? For example, ilan ang opisina dito sa kampo? Sabihin natin si J6 na infect, right? Always consider in your head, tanong mo, Sir, ilan ang IP nyo sa J6? Pag sabi nilang isa lang, 10.10.1. So consider them all automatic as a threat. Gets? Dahil pag any of the malware comes in, pwede kang lumaganap. So all you need to have is inspect one computer. Ano na mong tanong is, at kaninong computer nagsimula yung threat? Yun ang unang mong lapitan. Hindi mo kailangan isa-isahin yun. Kailangan mo lang isang computer. Pag nakuha mo yung bagong malware sa bagong computer, tawagan mo na si vendor mo, oy, kupal, i-detect mo na to. Gets? Hindi mo kailangan isa-isa, hindi mo kayo magpakamarter. Tawagan yung vendor mo, trabaho nilang maglinis ng computer. Dahil kung 1,000 computers, sige, maghapon ka mag-registry edit. Ito na lang, kahit itong tool na lang to. Okay? So now, sir, ito, text box. Paano namin gawin ito sa isang computer? So yung application, ready na yan. I-check mo na lang ng gano'n. Therefore, aalisin ko dito is, aalisin ko yung say, yung OneDrive ko. Ayaw ko si OneDrive, umanda. Okay? So, tingnan nyo yung computer nyo pagdating nyo sa bahay. Tanungin nyo sa sarili nyo, bakit mabagal yung computer ko? It's because you have too many things on 04. Auto startup yan. And I will tell you frankly, I bet meron dyan mga ganito. Meron dyan mga unknown. Ayan. Meron ako speech recognition. Unknown siya. The same din ba yan sa smart auto? Oh, yes.
So for example, yung mga auto-run na ganyan, tapos unknown yung signatures, indicator, pwede ba sabi na indicators yan or... Anything pag ginugol mo na unknown, walang brand, parang ganito. Ito 04, right? So, para toro ka, baba ka sa 023 dahil nandun yung mga brand. Okay? Okay. If you see here, ano ba mag-zoom? Yan na. Zoom tayo ulit. Jesus Christ. Magnifier. Yan na, ha? Naluluma ako sa ano yun. Hindi ako mahilig sa Windows. Magnifier. So, alright. Ito guys, oh. Tingnan nyo, ha? Each and every one of them has a brand. Matakot ka pag mga ganyan yung file. Ay, hindi. Anong order? Okay? Tapos, ito file missing dahil inilist na siya ng Windows. Now, on some point, pag makakita kang walang file missing, matakot ka. Automatic collect mo na. Huwag mo i-delete, collect mo lang. Keep on collecting lang. Okay? Pag-collect mo, package, VirusTotal. Sige lang, submit. Pag may nag-red flag, okay, kunin mo yung sample mo, submit mo na sa vendor, this is a threat. So, guys, tiyagaan lang. Okay? Tiyagaan lang yan. Dahil ito, admitted to the idea. Nakita nyo kanina, ilang sample pinatakbo natin 3 years old? Hindi na dinetect ni antivirus. Okay? So, admittedly, it is accepted shit. And no antivirus in the world can detect everything. Right? So, dapat VirusTotal dahil andun lahat ng antivirus, ida-drop mo na lang, mamili ka. Oh, okay, may detection siya, ito wala. So, pag may justification ka na, itong competitor, may detection. Ikaw wala, i-detect mo. Kung hindi, lilipat kami Kaspersky. Yun. Gets? So, ano yan ha? Lipo ito ha? So, isa yung ano yan, yung tawag yun. Yung install right, gagamitin mo yung pag hindi na nade-detect. Yung nawindang ka nakakabasa nito, wala. Ano yan? Yung install right ka na. Okay? Or, well, yeah, install right or this. Yun na lang. So, it's a very simple link. Pero, everything that I told you can be done by VirusTotal. Buksan mo to, anything unknown here, kopyahin mo, puntahan mo yung folder, dump mo sa VirusTotal. O sir, meron na ako. Ganun lang yung kadali. It's not a rocket science. It's just about logic and a manner of deduction. Kung marunong kayong mag-deduce, madali ang mag-incident response. At tuturuan nyo sa incident response, ilan edad ng mga ano yan? Mga K10, K12? 16? 16, 17. Fair warning ha. Maraming K10, K12 na papasok sa cybersecurity. Huwag kayong maging Scorpionites ha. Alam niyo yung Scorpionites? Bata niyo pa talaga. Pero seryoso, mga minors yan, dude. Ingat kayo. Oh. Kaya nga, ito, dalawang modality na pinag-usapan sa TESDA. One is remote, na pwede mong gawin yung exam. Nagawa mo, di ba? So, lalagyan ko na lang, bibigyan ko na lang kayo ng estudyante or kayo, bilang professor. Bibigyan ko yan ng package ng VMware. Ipadala mo dun sa estudyante mo. Doon na sila maglaro. Yun lang. Pwede, sir, may internet na ako every 3 o'clock. So, 3 o'clock. Mag-check-in ka. After that, sige, bahala ka na. Gawin mo na kung anong gusto mo. So, same methodology. Ang TESDA is about skill-based, not theoretical. Okay? So, do the same thing. Alright? So, nagigit siya na kung paano mag-forensic and mag-analysis in a matter of 3 hours. Tool-based lang tayo. Okay? Nagigit siya na ba? Yes, sir. So, hijack this. Anything odd, anything unknown, anything weird, copy it, VirusTotal, document, flag it. Okay? Pag hindi na kaya ni VirusTotal or walang detection kay VirusTotal, may pakiramdam ka na malware yun, dalhin mo na doon sa install right. Execute mo. Pag nag-execute sa install right na, lalo na pag, namula. Okay? Pag naging ransomware, then, i-report mo na, may justification ka. Pero ito, any threat nag-i-spread.
So pag clinic mo siya, gumagawa yan ng mga file. Kumuha ka lang ng multiple file, nasa iyo naman yung ano, di ba? In-execute mo. Mayroon kang listahan sa install right kung saan nakalagay, di ba? Yun lang. Ganun lang ang exam ko by, it will only take 3 hours. So, sino yung dalawang pa-examine mo na automatic NC1? Yung developer, pag-aralan nyo to guys. Ayan o. Yung dev, kamay ng devs. Kamay ng devs. Okay. Ayan. Yan ang keyword. Malware Packer GitHub. Ayan. Malware Packer Cryptor. So, yan yung nagbabalot. So, kahit lumang malware, balutin mo lang ng Packer, magbabago yung SHA-1 niya or MD5. Iba na siyang file. So, parang prompt dati, di ba? oh. So, example, isang malware, balutin mo ng, say, 2,000 variation. So, may 2,000 malware ka na. Tapos, tatagos siya. Bakit? Hindi siya mabasa, di ba? Dahil ang antivirus is 1:1 or 1:many. Pero pag Packer siya, binago mo yung fingerprint ng file. So, asa, walang behavior. Ayan. Hindi po yan, guys. Kaya nga sabi ko, ito mas effective ko na, sorry. Ito, ayan. Ayan, C++ siya. Ayan na yung packager ng malware. Ayan o. Kukumpile nyo na lang. Okay? Ayan o. Ayan yung source code and everything. So, yung Packer attacker, ayan o. Alright, see? Running from him, replacing PA header, and injecting in process. So, behavior ng malware. So, pwede kang gumawa ng example. Galit ka sa girlfriend mo, right? So, kumuha ka ng video, nagamit mo tong Packer attacker. Pag drop mo yung video, automatic, ba't ka nanonood ng video? Mag-i-execute siya automatically. Dahil, replacing PA header, papalitan niya, hindi na siya executable, pwede mo siyang gawin kung anong file, and injecting in process. So, pag pinuksan niyo yung calculator, i-inject mo yung video sa calculator, right? Ipo-point mo lang. Sorry sa mga developer, pero automated na to. Ipo-point mo lang, example, calculator. I want, pag binuksan mo yung calculator, mag-i-execute tong file na to. Ayan na siya. Libre siya, but it's up to you to develop it. Yun nga lang, C siya. Ayan na, source code. Ayan na. The world is your oyster. Pwede mong reverse engineer, i-develop, depende. Palitan ng pangalan, up to you guys. Ayan. So, ang keyword lang, pag naghanap kayo, is Packer. Malware Packer. Ayan. Dami yan, no? Iba-iba. So, libre yan lahat. At hindi yan documented. Dahil ang Packer is a legitimate tool. Pero pag i-combine mo siya sa malware, illegal na siya. Para siyang ano yun? Methamphetamine hydrochloride, right? Yung shabu, i-transport mong siwalay, legal. Pag kinumbine mo, illegal na siya. Same. See? Weaponize everything. Ganun. Uya, pag nakuha niya yung girlfriend, iwanan mo sa computer hanggang hindi niya kiniklik yung calculator, hindi niya kiniklik particular application, hindi siya mag-trigger. Okay? Ayan o. Wala na. Maubos na ata internet. Yan. So, ayan o. Etong gusto ko dito. Dahil mawawala yung attribution sa inyo. Pwedeng months, pwedeng year, bago niya i-click yan. Pero pag nagkamali siya i-click, ayan. Mag-i-execute siya. So, example. Para ito, iwanan mo sa computer, tapos tawagan mo, ma'am, this is Brian, well, I would like you to look for that application called and open it. Then, thank you very much. We just check it. Yan. So, tinigger mo na separately. Maybe 6 months from now, itinigger mo yung malware. Dahil yung malware, i-inject mo sa process. So, ano ang mga application sa computer hindi nyo ginagamit sa Windows? Notepad, ako mahilig ako Notepad. Asa kayo, hindi nyo ako maluloko sa Notepad. MS Paint, gamit na mo. Gamit ko MS Paint. Hindi ako gumagamit ng Word.
Notepad sa MS Paint ang gamit ko. Okay, sir. So, anong pwede mong i-trigger? So, ganun siya. So, program files. Ayaw ko nito. Ayaw ko sa Windows 7. Hindi ko nakakita ang gusto kong hanapin. Anyway, ganun. So, Jesus freaking Christ. Yan, iba na eh. Iba na tsura. So, say, voice recorder. So, open your voice recorder so that we can test, say, if your computer is working fine. So, bigyan gamitin voice recorder dahil lahat naka-phone, right? So, yung application malware, i-connect mo sa voice recorder. You can put it on an email, please check voice recorder, click it. The moment you click it, mag-trigger na siya. So, siya mismo nag-arm ng malware. Hindi ikaw, hindi kung sino man tao. And it will remain dormant because naka-packer siya. Kung sa kwan yung packer, nakabalot siya. Hindi siya nandidetect, unknown siya sa lahat ng bagay. So, yung kanina, imagine mo na lang, no? Ransomware hinulog mo. So, pag ang artista, sabihin natin si Colimares, o dito ba? Siya yan. Calamares. Oh. Si Calamares, ano yan? Nadali yung computer niya. Sino una niyang tatakbo? Saan siya tatakbo? Think. Saan siya tatakbo pag nadali yung computer niya? Okay? Sa kabila may IT. But you can change the situation. Alamin niyo kung ano laptop niya. Dahil, one, walang